sabi ng Lord sa akin kanina sa aking pakikinig sa Kanya, sabi niya, anak, nais kong ikaw ay mag-ayuno para sa susunod mong gagawin. Sabi niya, Lord, bakit po? Sabi ko gano'n. Bakit po? Kailan po at ilang meals po? Para saan po ang aking gagawing pag-aayuno? Alam niyo yung pag-aayuno? Fasting. Ano po? At may kasamang prayer yun. Fasting and prayer. Pag-aayuno at pananalangin. Sabi ko, bakit po, Lord? Alam niyo kung bakit? Makinig po kayo hanggang dulo. No, kasi baka it concerns si malay niya, baka kayo yung isa doon sa mga kailangan maipanalangin, hindi mamatay. Kasi po sabi niya, anak, nais kong ipag-ayuno mo ang darating na kalamidad sa inyong bansa. Nais kong iyong ipanalangin hindi gaanong marami ang mamatay sa kalamidad na mangyayari. Siyempre bilang intercessor, sabi ko sa Lord, Lord, di ba pwede yun namang hindi na po ninyo paratingin yung kalamidad. Di ba pwede naman po yun? Alam niyo sagot ng Lord, sabi niya, anak, nais kong iyan ay mangyari upang ang mga tao ay magising sa katotohanan ang buhay sa mundo ay panandalian lamang at maaari kong kunin ang ipinahiram kong buhay sa isang saglit. Kaya, ayun, sabi niya, kailan po ba mangyayari ang kalamidad na yan, my dear father? Sabi niya, anak, nais kong patuloy ka makinig para sa mga kinakailangan ninyong paghandaan para sa mangyayaring kalamidad. So, meron pong mangyayaring kalamidad, kaya po, dapat po maghanda tayo. Maghanda po kayo. Una-una, yung yung una muna sarili, no? Nakahanda ba tayong marap sa Diyos anytime? No po, paano kung tayo po yung nagdagan na ng building, di natin alam, no? O biglang tinangay ng baha, no? Biglang sa China ka na lang pinulot, di ba? So, yun po. Kaya po ngayong gabi, ako po ay hindi muna ako kakain. At ako po ay pray and fast para po doon sa mangyayaring kalamidad. Kung kayo po ay isang sumasampalataya sa Diyos at kayo anak niya, na rin kayo sa akin, makipag-ayuno, makipag-fasting at makinig sa Lord at manalangin na hindi po masyado maraming mamatay kasi sigurado may mga mamamatay. Pero ang pinapapanalangin ng Lord, dapat ipanalangin yung hindi marami yung mamatay. So, yun po. Kaya ho, di ba, yung sa Bible po may ganun yung biglang dumating yung kalamidad. Di ba yung baha, no? Nung sa panahon ni Noah, sobrang daming namatay, no? Di ba? Kasi buong mundo nagbinaha. So, walang nakaligtas, no? Na umihinga sa ilong kasi yung mga isda umihinga sa gills nila. Siyempre, nakaligtas sila. So, pero yung mga tao walang nakaligtas maliban sa 8, no po? So, sila po yung niligtas ng Diyos kaya sila ay nilagay sa ark, di ba? So, tayo po kung ililigtas tayo ng Lord, edi ililigtas niya tayo. Ano po? Hindi natin alam kung paano niya siya ililigtas. Pero ang sabi naman niya, ilalagay kita sa ilalim ng aking malalabay na pakpak. So, para sa mga hindi pa po handa na sumakabilang buhay, kasi sandali lang daw yung buhay natin. Kahit sa isang saglit, bigla tayong kinuha na ng Lord, di ba? Pwede yun yun yung sinasabi niya na kailangan tayo ay maging aware yun, na ang buhay ay talagang saglit lamang kung kukunin ng Lord. Ano po? So, yun nga, meron pong paparating na kalamidad at maging handa po tayo. At, siyempre, kung handa man yung kaluluwa natin, paano, baka kailangan natin yung mga tinatawag nating go bag. Nandiyan yung nasa bag niya yung mga pangunahing pangailangan just in case na biglang lumindol, bumaha. Kukunin mo na lang yung bag, no?
tapos takbo ka na. Kasi nandun na yung mga first aid, mga kalan, mga flashlight, etc. etc. Nakakailangan dun sa sa pang, tawag dito, emergency na kailangan. Amen? So, yan po, mga kababayan, merong padating na kalamidad at dapat po tayo po ay maganda. Amen? So, ito po si Lola Madam nagsasabi sa inyo na kahit may ganyan, pwede pa rin tayo masaya. Sabi niya kasi, kapag ang Diyos ang ating gabay, kaysa ng buhay. Kasi siya yung sa atin nag-aalaga. So, kung di ko pa kayo subscriber, mag-subscribe na po kayo kay Lola Madam Villanueva. At mag-like, mag-share, mag-press ng notification bell, at saka kung hindi ko pa kayo followers sa TikTok, Gloria Agassiz Villanueva, ay mag-follow na kayo. So, yun po, at God bless everyone. Bye!